Magandang hapon! Narito na ang PIA News Cordillera. Dahil sa pabago-bagong presyo ng mga produktong petrolyo, nanawagan ng ilang transport groups na muling itaas ang minimum na pasahe sa mga jeep. Ilan sa mga commuter nagpahayag ng hinaing. Mga jeepney drivers humirit naman na magkaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo. Karagdagan detalye hatid ni PIA intern Arian Mangayabas. Muling isinulong ng ilang transport group ang pagpapatupad ng karagdagang pamasahe sa jeep. Nananawagan ng mga transport groups ng piso hanggang 2 piso na provisional fare hike hanggang sa bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Sakaling maaprubahan, magiging malaking pasanin ito sa mga commuter gaya ng estudyanteng si Curtis. As a student, hindi ako favor sa increase ng fare kasi madadagdagan na naman yung mga expenses. Imbis na sakto lang sa budget, example sa food, mababawasan na naman yung pwedeng gastusin dun, mapupunta sa fare. Para naman sa commuter na si Elvira Busaing, hindi sana siya pabor sa taas pasahe, ngunit wala rin umano silang magagawa dahil walang may nais pumasada na jeep kung lugi ang kita. Anya nga ron, hantay mo nga talaga piman mapasar kung inflation. Kasama na ito inflation. Isang siyempre, nung umato ti gasolina, umato ti transportation na. At yan nga talaga, sumusurot na ito nga talaga. Nananawagan naman ang ilang jeepney driver na ipatupad ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ilan nila sa mga nakaaapekto sa kakulangan ng kanilang kita ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at walang backload na pasahero. Yung problema ni driver, di naman ka, no man trip kaya magay baklod mo, nari, sa ay bankrupt. Magay baklod, problema sa din kuruloy bumaba. Tanong umatosan pa masahe, kakaasi abo di estudyante. So nga di importante, din kuruloy bumaba, bakit maapektaran na din estudyante, ay muminay pa masahe. Ada ti wasit nga pag-improvean ng no continuous na tayo iti price hike ti presyo ti petrolyo, crudo. Kasla awan mit lang kasla parehas lata. Huwag ingato na gamin ti 2 pesos. Ti crudo no agibabada mat sentimo lang kasi. So awan niya. So ureno ingato da nga ureno ingato ti pasahin no de presyo mo ti diesel kat pangato. Kasla parehas lang. 3 transportation groups na ang nagsampa ng petisyon sa LTFRB para madagdagan ng 5 piso ang minimum jeep fare at karagdagang 2 piso bawat susunod na kilometro. Sa ngayon ay nagsasagawa ng public hearing at consultation ang LTFRB Central Office ukol sa mga nasabing petisyon. Wala pa ring natatanggap na abiso ang mga regional offices ukol dito. Una nang inihayag ng LTFRB Central Office na posibleng ilabas ang desisyon sa petisyon sa darating na Abril. Sa ikalawang quarter ngayong taon na inaasahan na namang aarangkada muli ang fuel subsidy o pantawid pasada para sa mga kwalipikadong operator at tsoper ng iba't ibang pampublikong sasakyan upang maibsan ang kanilang pasanin at pabago-bagong presyo ng mga produktong petrolyo. PIA-BCU intern Arian Mangayabas para sa PIA News Cordillera. Sa pagsirit naman ng presyo ng karne ng baboy, umaaray ngayon ng ilang consumer. Ilan sa mga nakikitang dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang kakulangan sa piggeries at ang pagkakaroon pa rin ng kaso ng African Swine Fever o ASF sa ilang lugar. Department of Agriculture, posibleng maglabas ng suggested retail price ngayong Marso. Si PIA intern Lizelle Castillejos para sa balita. Naglalaro sa 380 to 400 ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy sa pamilihan ng Baguio. Nakadepende pa ito sa parte ng karne na bibilhin. Si Aling Felicidad,
Dati ay napagkakasya niya ang budget na pambili ng karne ng baboy, ngayon ay umaaray na rin dahil sa pagtaas ng presyo ng karne. Malaki ang epekto kasi dati yung parang yung budget namin is sabihin mo na lang na 600 to 700, ngayon parang nadagdagan na siya ng 500. Kaya malaki na rin kasi pwede pa namin siyang maibili ng pang fish sana or kahit gulay. Paliwanag ni Market Supervisor Cesar Emilio, nagbabago ang presyo ng karne ng baboy depende sa supply at demand sa merkado. Kaya ngayon mataas ang demand pero kulang ang supply natin, kaya mataas ang price. Pero yung sang frozen, marami ang supply natin, mataas pero kaya mas mura. Pertaining sa mga prices ng pork meat is yung mga fresh na kinakatay from our abattoir is ranging from 250 to 400. Pero dito sa frozen naman is from 200 to 300. Ang pinakamahal dyan is yung tenderloin, yung belly at saka which is 400 na sa fresh at saka sa 300 naman sa frozen. Anya, isa sa dahilan na pagtaas ng presyo ng baboy ay ang kakulangan ng pigiris sa naitatalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa ilang lugar. Sa ngayon is medyo pahirapan ang kwan ng baboy ngayon, ng supply natin, kaya mataas-taas ang prices dito sa pero sa mga frozen is okay lang ang supply natin. Samantala, siniguro naman ng Department of Agriculture ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga hog farmers na naapektuhan ng ASF. Kapag po winners, yung mga maliliit pa lang po ng mga baboy, pwede po sila makatanggap ng 4,000 per head na compensation. Kapag fattener or grower naman po, abot po ng 8,000 yung kanyang compensation per head. Same time, kapag naman po breeders, yung ating mga sows or boars, pwede po sila maka-receive ng 12,000 pesos maximum na compensation. Una na nga ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabilis sa livestock consolidation, pagpapaigting ng biosecurity measures bilang karagdagan sa pagbabakuna laban sa ASF virus. Ngayong Marso ay inaasahang magtatakda ang Department of Agriculture ng suggested retail price para sa karne ng baboy dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo nito. Pinag-iisipan din ng departamento ang direktang pagbebenta ng murang karne ng baboy gaya ng Rice for All program ng pamahalaan. PIA-BSU intern Lizelle Castillejos para sa PIA News Cordillera. Sa paggunita ng National Women's Month na may temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Inihandog ng BJMP Baguio City Jail ang isang skills training para sa mga kababaihang PDLs. Kasama natin si PIA intern Janine Loretta para sa ulat. Sa likod ng marehas ng Bureau of Jail Management and Penology, Baguio City Jail Female Dormitory ay ang mga makukulay na keychains, bags at mga sari-saring palamuti na gawa sa beads o mga pira-pirasong recycled na plastic na gawa ng mga persons deprived of liberty o PDL para sa kanilang pangkabuhayan. At sa mga tila palamuti sa labas ng kanilang selda ay ang mga individual na may pangarap at inaasahang haharapin sa labas ng kanyang pansamantalang pagkakakulong. Kasabay ng paggunita ng National Women's Month ngayong Marso ay ang handog ng BJMP, Baguio City Jail Female Dormitory na skills training sa pagme-makeup at pangangalaga sa katawan para sa mga kababaihang persons deprived of liberty. I will demonstrate to you how you will clean your face, that is skincare, and also a simple makeup. Simple lang tayo sa makeup kasi alam ko naman, hindi nyo na maharap mag-makeup ng todo-todo. Gabi na ginagawa Pero lang kung pupunta kayo ng isang special occasion, syempre, kailangan nyo din yon. Kilala ang Baguio City Jail sa kanilang mga livelihood and rehabilitation projects kung saan ang mga PDLs ay natuturuang gumawa ng sari-saring products and crafts tulad ng mga bags, purses, tinapay at iba pang mga pangkabuhayan.
sa skills training na ito, umaasa ang BJMP na makakadagdag ito sa kanyang posibleng maging pangkabuhayan pagkatapos ng kanilang pamamalagi sa dormitoryo. Ang main purpose po ng skills training po sa mga PDL po natin is magkaroon po sila ng kaalaman regarding sa beauty care para po gamitin nila po sa livelihood activities po nila, livelihood programs para meron po silang pangkabuhayan. Habang nandito po sila, matututo po sila para po pag nabigyan po sila ng pagkakataon na makalabas ay pwede nilang magamit paglabas nila. Gawa po sila ng business din po nila sa labas. Para po sa akin maganda po yung produkto, lalo na po sa akin na hindi ko alam mag-apply ng makeup. So ngayon po natutunan ko na po. Then po dun sa napkin po, maganda rin po lalo na po para maging aware sa health nga po. Kung magagamit po siya ng, lalo na po na dagdagan po yung kaalaman ko kung paano, kung para saan siya gamitin, ganun po. Thank you po kasi binibigyan po kami ng oportunidad na para malaman kung ano yung mga produktong ganito po. Yung confidence. Kasi syempre kayo pag babae, pag lumalabas ka, kailangan yan para saka pag lumalabas ka, nakikita kang maganda. Opo, kasi syempre may ano ka na, knowledge ka na about sa pag-make. Para pag nasa labas ka na, pwede na ituro sa mga kaibigan or sa anak or gawing business. Maraming salamat po sa kanila kasi nakakatulong po ito sa aming mga kababaihan, lalo na't nandito po kami sa mga effort po nila. Para po sa akin personally, nakakatulong po siya kasi parang nag-boost din po yung feelings namin na even though nandito kami sa ganitong lugar, nandito kami sa ganitong sitwasyon, is kahit papano hindi namin nararamdaman yung mga ganong pangyayari sa buhay namin. Lalong-lalo na po sa akin na ang mga anak ko po is mga babae na actually talagang hindi po ako, I'm not into makeup. Pero ngayon, natutuwa ako na at least na kahit paano, marami ako natutunan sa skills and training nito. Nagpapasalamat po ako personally in behalf of our PDLs ko na nag-conduct sila ng ganito, na kahit paano hindi lang naman din sa ganitong mga klase ng seminars sila naghahanap ng para sa amin, na tutulong sa amin na ano na kahit pa paano, hindi lang naman ngayon, especially ngayong Women's Month, at least nararamdaman talaga namin na ito yung ano natin, kumbaga ito yung ano namin, month namin, kumbaga. Wala akong alam sa pag-makeup. So, bale, kahit nung naging dalaga na ako or until now na may anak na ako, hindi ako makon sa makeup. So, kanina naging interested ako kasi nakikita ko yung ibang mga kasamahan ko dito na very confident sila with their makeups on. Yan. Parang dagdag kaalaman sa amin, nakagaya ko na walang alam sa makeup, ganyan. And dagdag sa confidence sa amin bilang babae na humaharap sa mga lalaki or kagaya ninyo na ng mga interviewer ko. Yun, paglabas ko dito, gusto ko rin sanang itry yung mga natutunan ko kanina. Lalo dito hindi kami nakakatingin ng fresher, so parang medyo nagkaka-content kami sa mukha. Nako-conscious na rin kami ganyan. Yan, so yun nga, para naman magkaroon kami ng confidence sumarap sa ibang tao here. As always naman po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng aming personals dito, especially sa aming warden, na very open po sa lahat ng activities. Lalo po, hindi po naman dapat kasama yung sa beauty, yung sa pag-makeup, pero binigyan niya pa rin po kami ng pagkakataon na matutunan yung mga bagay na ganito. Dito ay makikita natin na sa simpleng pangangalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagme-makeup at pagpili ng mga produktong pangkalusugan, kasabay na rin ng pagpapakilala ng bagong pangkabuhayan ay maaaring ma-empower ang mga kababaihang PDLs sa Baguio City Jail. Sa labas ng rehas ay may naghihintay na magandang bukas. Sa kabila ng pansamantalang pagkakakulong ay mayroong naghihintay na makulay, tulad ng makeup at mga keychains na gawa nila na kinabukasan para sa kanila. PIA SLU intern Janine Laureta para sa PIA News Cordillera.
Ang buhay ay di karera. Yan ang inspirasyong daladala sa pang-araw-araw na hamon ng buhay ng isang person with disability na nagpakita ng pambihirang talino at dedikasyon sa iba't ibang larangan. Narito ang ulat ni PIA intern Jemery Dana. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simbolo ng kanyang pagkamalikhain, kundi pati na rin ng kanyang layuning magbigay halimbawa at inspirasyon sa mga katulad niyang may kapansanan. Married at with 4 children. I am the current Federation President of Persons with Disability in Cordillera and the Chairperson of the Philippine National Federation of Persons with Disability. I graduated at University of Asia sa Quezon City. There are a lot of challenges, especially when I like to finish my schooling. Mahirap ang pamilya ko magsasaka hanggang sa naging minero sa Zambales. Struggle ko noon is they let me go to school till high school. And then sabi ng parents ko, ay huwag ka na mag-aral doon sa college kasi wala ka namang magiging trabaho, wala ka namang ano. So, ganyan ang kalagayan mo, mahirapan tayo, mahirapan ka rin. Andiyan naman yung mga kakapatid mo. So, hindi ko hindi ko buy, ayaw ko. Kasi nga, iniisip ko, pagtanda ko, may mga pamilya rin ng mga kapatid ko. So, nagpursige talaga ako, talaga in-insist ko na ay kailangan makapag-aral ako para kung wala na sila, kahit na ako na mag-isa, dire-diretso lang ako, magiging hindi ako dependent sa mga kapatid ko. Yun. Nag-struggle ako, sinabi ko sa kanila na kuha kayo ng mga, tignan nyo sa kung may mga scholarship, ganyan. Then, so yun, sa madalit salita, kuha kami ng scholarships. Noong panahon ko, really, discrimination is very rampant. Sa simpleng pagsakay na lang sa taxi, pag nakita kang persons with disability, ayaw nila magbuhat, ayaw nilang abala. Sa komunidad, sa community, meron din. Ang tingin sa'yo talagang wala, inutil ka. Wala kang wala kang may aambag. Yung mga ganong kaisipan ng komunidad noon. Sa akin lang, kung paano ko mag-cope doon, pag halimbawang ayaw pasakay, ayaw niyo akong pasakay, hindi. It's okay, walang away. Wheelchair na lang. Sa maingat na paghawak ng kanyang wheelchair, sa matibay na kapit sa pintuan, at sa pusong kailanman hindi sumuko, isang hakbang paakyat, isang galaw papasok, walang imposible sa taong madiskarte. Sa publiko, we are all different. So accept the difference of each and every one. Kasi pag nakakakita sila ng persons with disability na yung halatang persons with disability na nagkakaroon agad ng isang hindi unfriendly siguro na mga pananaw. Si Sir Thomas ay isang halimbawa na ang kapansanan ay hindi hadlang sa tagumpay, kundi isang hamon na kayang lampasan. Mahabang istorya yan. Meron nagtulak sa akin kung bakit ko ginawa yan. Lumabas yung aking anak na panganay. Nakatira kami sa Marlboro. That time, 21 years ago, very remote siya. At rugged ang daan. Then, malayo talaga kung iniisip ko noon, malayo-layo. Tapos remote. Wala kang kapitbahay. Meron man pero medyo malayo-layo. Nagkasakit itong anak ko. Nagkumbulsyon ba yung tumirik yung mga.
wala kaming magawa. Walang malayo yung pupuntahan ko para may sasakyan tapos para itakbo sa SLU. Gabing-gabi, wala kaming magawa. Wala kaming kapitbahay, wala kaming kasama sa bahay. So, sabi ko, ano mo yung bata, magwi-wheelchair ako papunta doon sa may isang bahay doon na may sasakyan. So, gabi, alas 12 siguro, alauna. Siyempre, tulog na tulog. Kinakabog ko talaga sila. Tapos, isigaw, ganyan, tulong, ganyan. E di na, nagising yung matanda. And yun, tinakbo sa hospital. At awa ng Diyos, maging okay yung bata. So mula noon, nag-isip ako. Kung ganung mga instances pala, wala ang magagawa ang persons with disability, kundi hintay mamatay ka na lang doon. I went to Dagupan to look for an owner type jeep. Hanap kami. Ay nakita kami isang shop. Yung mechanical shop, yung pinuntahan namin, persons with disability, yung mekaniko. Tapos, nagda-drive siya. Sabi ko, ito na yun, sabi ko. O, di kinausap ko. And then dito, pinunta namin dito, may isang master mechanic. Sabi ko, ganito ang gawin mo, ganyan. Kaya mo ba yan? Oh, kaya. O, sige, gawin mo yan. Tapos, napakalaking tulong. Halimbawa, laging ma-hospitalize ang mga anak ko maliliit kasi pagka maliliit, prone to yun. So, kahit gabi, tinatakbo ko, kahit yung kapitbahay, kapag may emergency, ako na rin. So, hindi lang nakakatulong din naman sa amin, kundi kung may mga emergency din naman sa kapitbahay, tinatakbo ko na rin. Yan. Tapos, nung makita ng mga ibang persons with disability na gusto rin mag-drive, sabi ko, okay, gawaan ko ng design. Ano kasi siya, depende yan sa disability. Meron kaming kasamang isang paa lang, isang kamay lang. So, design mo according to the customize nga. And then yung isang kamay lang talaga. Yeah. Pwede kakapag-drive. And marami na kami ngayon na driver. Sabi niya sa akin, marunong ka mag-drive? Sabi nasaan dito yung brake? Dito, asan yung gas? Ito, okay. Basta alam mo mag-brake, hindi ka naman mamamatay. So, in that instance, inakyat ko, papunta ng bahay. Drive ko lang. So, ito na yung sabi kong answer. So, yun. Na-solve yung aking problema sa mobility. Need namin talaga yan, mobility. Ayan, sir, pwede mo bang ipakita natin sa ating mga viewers kung ano po yung mga parts ng sasakyan? Well, ito is a braking system yan. Automatic kasi siya. Brake. And then yung gas, ito ang gas. Pagka nag-gas ka, well, syempre, hindi ma-activate ang brake. Bitawan mo yan, yun yung pihit mo pataas, that's the brake. And then dito, automatic kasi siya, so naka-park siya, reverse, neutral, drive 1, drive 2. Pagka drive mo na yan, automatic na siya go. Dagdagan mo na lang ng gas. Ganon. And then, kapag kahirap siya umakyat, i-drive 2 mo. Kahit na very steep, kaya niya talagang iakyat. Hindi yan mag-atras kasi automatic siya. Power steering siya, ibig sabihin, magaang siyang ikutin ang manibela. Same with the brake system kasi matic nga, hydroback siya. So, napakagaang ang brake. Pag-brake. So, actually, ito ang pinakasimpleng pwedeng gawin ng persons with disability na mobility, transport niya. Though, it really take a
high cost naman doon sa pag-convert. Pero meron akong mga conversion ngayon na he can drive for pagka na-install, 5 minutes pwede na siya maka-drive kasi nga may install mo lang doon sa Matic yung isang yung mga extension lang. So, walang problema. Ito kasi pinakialaman namin ng makina nito eh. Kaya medyo nag-entail kami ng medyo malaki ng cost. Kaya hindi ko pa nga na papaayos ng gusto yung body. Pero okay naman siya. Napakinabangan ko ng 30 years na. Sa simpleng anyo ng sasakyang ito, nakaukit ang isang kwento ng sakripisyo at pagmamahal. Bawat piyesang kanyang hinubog ay alay sa pag-ibig ng isang ama. Isa lamang ito sa mga patunay na walang pagsubok ang hindi kayang lampasan ng sinuman. Lahat tayo ay may kanya-kanyang abilidad, kakayahan at pagkamalikhain. Kaya naman, sa bawat hinaharap, ituloy ang karera ng buhay. PIA SLU Intern Gemma Ridanang para sa PIA News Cordillera. Bawat kababaihan ay may mga bagaheng pasan sa kanilang balikat. May maliit, may malaki, may magaan at may mabigat. Ito ang kwento ng isang solo parent dating OFW at ngayon ay isa ng mahusay na mananahi ng mga bag. Isa rin ito sa mga natulungan ng livelihood program ng Department of Migrant Workers, Cordillera. Atin siyang kilalanin sa ulat ni PIA intern Caroline Ventura. Di anak ko. Ika nga nila, kung gusto may paraan. Ito ang ipinamalas ni Amelia Remurin na nagsimula sa mga lumang tela ng pantalon, damit at sirasirang mga payong upang makapaghanap buhay. Sa likod ng kanyang mga likha, ay nakapaloob ang mga natatanging kwento ng kanyang pagpupursige. Tulad ng isang sinulid na dumaraan sa butas ng karayom, tinahak ni Manang Amelia ang iba't ibang karanasan sa buhay upang malampasan ang mga pagsubok. Ako po ay si Amelia Remurin po. 67 years old po ako. Meron po akong 3 anak. Pura na po sila malalaki po dahil at saka naka-graduate na rin po silang lahat po. Sa pamagitan po ng pagsasakripisyo po bilang isang single mother po, naitaguyod ko naman po sila lahat. Aniya, ang pagiging hiwalay sa asawa ang nagtulak sa kanya upang magtrabaho sa ibang bansa at maitaguyod ang kanyang mga anak. Idi babasit pa dagito anak ko. Paglalo ko di amata ko irresponsable. Ada di aldaw nga hangko nga ammo nga ti pangalaak iti yapoy ko. Ngam idin amo kunti aganchilyo. Ganchilyo ang dait. Ngam ganchilyo nga talaga. Ti nang nangararanida ti tata agang silyo ak iti jengay butis ti babies kada bonet apang kuila po di hospital jayan iti maternity ward jayon matan iti kuano nalpasak matan nga nakalakon ti man ang kumating datang ng ti jakas iti anak kon iso nga intawat ko kiniapo na talaga maikanak tinapintas nga trabaho. No maikakmat, mapakan ko dagiti anak ko mat. Tinaimas mat, habang magubinda pa, maigatanga mat ay ayam da. Tatay so, nasurti anak mo nakastragiti ay. So, nasurti anak mo, nakastragiti ay, oray iti darakul da.
nga mabalindan, mga elementary siguro kita na gagatang ti ayam datan makay ayam data idi ba kasi daha mi nga na ang andang anak ay ayam na ay ayat to diyan anak may gagatangak mo dun tinaibasan nga kanundan yay mo dun tinagrugugyanan na nagtitinulong kami nga agina ganay di nag-college dan siya amin awanan iti mabati di sa akot kun tababanti educational loan papanan ti abang napanan na ngayon basit nga sa akot dito iso nga napangingot mo tinagapro na panyatay na talo nga sabay-sabay nga college nagigya anak ko haanin nga kaya iti sa akot ko dito ti ay so nag-decide ako nga agpa-Taiwan ti Taiwan principal na may nag-recruit dito may saak nga napanin diyan ay Taiwan. Di nagtrabaho di Taiwan, di diyan na pag upat nga taon kaasi ni Apo napagpalpas ko mo isudang nga talo. Kapo upat lang nga taon iti kontrata diyan ng Taiwan. Isu nga idi nagawid at Pilipinas han na makasubli dito ti ayon kasi once nga nag-resign ka makasublin. So, nag-decide nga, agpa Malaysia man nan. Di trabaho kita Malaysia, ididamo. Nagalaga to din as a domestic helper for 9 years. Ang daputa, nag-divorce lagi dyan na employer ko, ginawa na anak kong titrabaho mo tan, katalo nga bulan. Ay, ako, ati ligat ko, ako nga amo, nakasaklo ba, pangalaan, iti kanong paglalo ko high blood high blood ko dyan idin ada magkarudon ti edad ko ay na nagrigat kapsat lalo na maawan ng kahit trabaho lakamom amin nga rigat hindi nakwa na sorte anak mo timan nga nakita day nga warehouse agal-alada uray no awan iti kapel ko na hindi, nag-expire din di permit ko. Dahil kita, apo ti gutong. Kasi syempre di ta abroad, na awan ti papel mo, considered nga illegal ka. Aglumong ka, no? Ada makita mga pulis. Ala, kakaasi ka, kunamon, dyan ka. Aglumulumong kami, adu kami, paisohan, kidi nga may sak. Ngam day dyan, nga experience ko, iya Malaysia, di talaga nga hangkong malipatan kakapsat. Hindi pa man natamasa ang sobrang kaunlaran, ay labis-labis naman ang galak sa kanyang puso makita lamang ang mga anak na makaraos mula sa mga pagsubok at maabot ang kanilang mga pangarap. Siya ni Amelia Rimurin na isang sangayan ang babae. Higit pa sa sapat ang determinasyon at sakripisyo ng mga ilaw ng tahanan. Sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy pa rin ang kanilang pagbangon at di matatawarang pagmamahal na may kasamang katapangan para sa tahanan, lipunan at kinabukasan. Ngayong Women's Month, ating ipagdiwang ang husay at kakayahan ng bawat kababaihan. PIA Team Sue Intern Caroline para sa PIA News Cordillera. Yun na nga partner, no? Alam mo, dito talaga ako believe sa ating mga OFW. Dahil kahit nagaano kahirap, willing na willing sila magsakripisyo para sa kanilang mga pamilya. Tama ka dyan, partner. Inspirasyon nga naman sila at ang buhay ay di karera, partner. Ayan, tama ka dyan, partner. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera, Administrative Region, at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Clariza Osyang. At ako naman po si Jairus Gabriel Cardinoza. Naimbag Amalum.